Marami akong sabihin sa'yo. Hindi na pakinig ka. Wala akong kinalaman sa magpapakinag kay Sir Pepe. Hindi ako mastermind nun. Ginamit ako ng Moira para mapawalang sana siya. Kaya makinig ka sa akin. Nilalabas lang ng Moira na inosente siya para ako ang kriminal. Hindi ko alam kung paano ko papatunayan sa ito, pero nagsasabi ako ng totoo. Kasalanan ko lang ang napatay ko sa Erin at nasantang buhay ni Harry. Pero nagsasabi ako ng totoo, Lynette. Hindi ko aakuin ng kay Sir Pepe. Dahil hindi ako may pakana nun. Kung meron mong dapat managot sa Moira yun, siya ang nagpakita kay Sir Pepe. At pinahin lang niya ako ang kasabot niya si Dax. Ay, nako. Okay, ano kayo? Kunti lang. Kunti mo lang sandok. Takpa mo na. Wala, ang dami niyan. Wala kasi videos. Ito 8 p.m. reservation na lang. Kuntian lang. Alam mo na nalilito na. Pag yan natapon pa kayo, ano nakikiano ko eh. Sino ka? Hello, Moira. Hello, Melissa. Baka pwedeng dyan na muna ako tutulog sa inyo mamayang gabi? Bakit? Ano nangyari? Bumalpak na naman yung mga plano ko. Hindi ako pwedeng pumunta sa Zoe. Baka inaabangan na ako ni Carlos dun eh. Ano na naman ang ginawa mo, ha, Moira? Mamaya na tayo magkwentuhan. Papunta na ako dyan. Grabe din ang nangyari sa inyo. Mabuti na lang ang pintas ka mo. Sinabi ko naman kasi sa inyo, sasamahan ko kayo eh. Pero saan may kataw ko dyan ha? Bakit ganon? Hindi sinaktan ni Doc Carlos si Lynette? Di ba? Imposible yun. Hindi talaga niya ako sinaktan. Gusto lang daw niya ako makausap. At ang sabi niya sa akin, hindi daw siya yung mastermind sa pag-kidnap ni Sir Pepe. Kung hindi si Moira, at kasabot ni Moira si Dax para idiin daw si Carlos. Teka muna, paano mo naman nakakasiguro na nagsasabi ng totoo yung Doc Carlos na yan? Tsaka paano niya i-explain yung mga ebidensya ni Dax? Sige nga. Mali naman natin kung totoo yung mga ebidensya na yun. Mali natin. Alam niyo, pakiramdam ko talaga, nagsasabi ng totoo si Carlos sa akin. Kasi yung balak ni Moira na saktan ako, siya yung nagsabi sa akin, at totoo nga. Hindi imposible na gawin ni Moira yun. Ang pinagtataka ko lang, kung paano niya napamayag si Dax. Sabi po sa akin ni Justine, nahuli niya daw po si Dax at si Zoe na nakikipag-date. At nakita ko rin po si Dax at si Zoe, nagtatalo po sila. Iisip ko nga po, baka mamaya ginagamit po nila si Zoe para pabalik na si Dax. Kasi, ang alam ko po, may gusto si Dax kay Zoe. Ay, ayun! Bingo! Kaso may isa pang po akong tanong eh. Hindi po ba involved dito si Tito Giselle? Kasi di ba siya magsasend ng message sa inyo eh? Alam naman natin na hindi magagawa ni Giselle yun. Lalo na sa nanay mo. Oo nga, anak. Imposible naman na gawin sa akin ni Ma'am Giselle yun.
Maliban na lang po kung may ibang gumamit ng cellphone ni Tita Giselle. Kailangan ko pa makausap si Tita Giselle. May tayo ba na mo ba ako samahan? Anak, sasama din ako. Hindi na po, hindi safe. Dito ko lang po sa bahay. Tara anak, tara na. Mag-ingat mo ha. Ingat kayo. you. Because you're making me happy. Hindi, Zoe. Dapat nga kami nagpapasalamat sa'yo. Kasi minahal ko sa kagulang ko. Hindi ka ba naman magkakakala na magkakagusto ka sa akin? Nakamalaya tayo. Hindi kita makaswerte ng lalaki sa buong mundo. Hindi ko na naman ako para sa'yo. Pero, nangako. Gagawin ko lahat para magbagong buhay. Kung gusto mo talaga magbago, bakit sinusunod pa rin si Mami? Alam ko ikaw nagbigay ng headband sa kanya at inuutusan niya ngayon. Alam mo, kahit yung sabihin, alam ko ikaw yun. Hindi ko na kasi maintindihan yung mami mo. Lalo ngayon. Nakakadepende na yung relasyon natin sa mga iniling. Tama ka ba yan? Tubilansa pa rin ako. Max, hindi ka rin ko sa'yo. Alam mo lang kung gaano kong pinapagaan ang buhay ko ngayon. Ano mo? Kung hindi natin ang relasyon ng mga magulang. Naman sa mami. Magsisimulan tayo ng bagong buhay. Kaso, hindi mo maintindihan ng mami mo. Hindi ko alam. Hindi na yun paparamdam sa akin si Mami. Alam mo yun, para akong nawalan ng sandalan. Zoe, ako ang sandalan mo. Hindi kita iiwan. I don't want this to end. Gusto ko sana lang kung gawin to.